Ipinapakita ang New York bilang mas ligtas at mas mayaman, ngunit emosyonal na hungkag, tila nawala na ang dating panganib at malikhaing kaluluwa nito. Ang kawalan na ito ay sumasalamin sa panloob na kalagayan ni Thomas Webb dahil ang kanyang pakiramdam ng kahulugan sa buhay ay halos nakasentro kay Mimi. Sina Thomas at Mimi ay nasa isang art gallery kung saan napag-usapan nila kung paanong hindi nabuhay ang pakiramdam ng lungsod. Inimbitahan ni Thomas si Mimi sa hapunan ng kanyang ina. Ngunit tumanggi ito dahil dati raw siyang nakaramdam na parang hindi siya nakikita. Ibinunyag ni Mimi na maaaring lumipat siya sa Zagreb para sa isang writing program. Emosyonal na tumugon si Thomas, sinabing si Mimi lamang ang bagay na hindi nagbabago sa kanyang buhay. Ngunit pinaalala ni Mimi na ang koneksyon nila ay nagmula lamang sa isang gabi at hindi kailanman nauwi sa isang relasyon. Ipinagtapat ni Thomas ang kanyang pagmamahal, ngunit iginiit ni Mimi na manatili na lang silang magkaibigan, bagay na nakasakit kay Thomas. Para kay Mimi, si Thomas ay ligtas at mabait ngunit hindi kapana-panabik, isang pananaw na tinatanggap ni Thomas. Nabago ang pananaw na ito nang makilala niya ang kanyang mapanuring kapitbahay na si W.F. Gerald sa kanilang apartment building. Napansin ni Gerald ang lungkot ni Thomas at alam niyang may kinalaman ito sa babae. Bahagyang nagkwento si Thomas ngunit tumanggi ring pag-usapan pa ito. Habang papunta si Thomas sa kanyang silid, hinimok siya ni Gerald na maging bukas tungkol dito. Kalaunan, nagpa siya si Thomas na magbukas ng loob. Sa apartment ni Gerald, ikinwento niya kung paano niya nakilala si Mimi sa bookstore na pinagtatrabahuhan nito. Ipinaliwanag niya na minsan silang nagtalik at pagkatapos noon ay tila natigil ang lahat sa emosyonal na aspeto. Sinabi ni Gerald na mas takot si Mimi sa commitment kaysa sa pagkawala. Pinayuhan niya si Thomas na iparamdam kay Mimi ang takot na mawala siya. Tinawag ni Gerald na masyadong predictable ang buhay ni Thomas at iginiit na magulo talaga ang buhay at ang tunay na kahulugan ay nagmumula sa pagtanggap sa kaguluhang iyon. Sa gabi, dumalo si Thomas sa isa sa mga dinner party ng kanyang inang si Judith na ginagawa upang protektahan ito mula sa depresyon at trauma. Nag-uusap ang mga bisita tungkol sa dating New York at sumang-ayon si Thomas na tila nawala na ang kaluluwa ng lungsod. Kinutya siya ng kanyang ama na si Ethan na hayagang umami na mas pinahahalagahan niya ang kita kaysa sa sining. Pinanghinaan siya ng loob ni Ethan sa pagsusulat at pinuna ang kawalan niya ng direksyon sa buhay. Kinabukasan, lumipas ang araw na nakakulong si Thomas sa isang nakakapagod na rutina. Sa gabi, habang nasa isang music venue sila ni Mimi, nabanggit ni Thomas ang kanyang kakaibang kapitbahay. Bigla niyang nakita ang kanyang ama na hinahalikan ng ibang babae at doon niya napagtantong may relasyon si Ethan sa iba. Kalaunan, lasing at emosyonal, nagbukas ng damdamin si Thomas kay Mimi tungkol sa kanyang takot para sa kanyang ina. Sinabi ni Mimi na hindi responsibilidad ni Thomas ang mga problema ng kanyang mga magulang. Pinaalalahanan niya si Thomas na siya ay totoo at mabuting tao. Hinalikan ni Thomas si Mimi at sandali niya itong hinayaan, ngunit pinigil din ito ni Mimi. Sa halip na maaliw, naging mapait si Thomas, ikinumpara ang sarili sa kanyang ama, ibinuhos ang galit kay Mimi, at biglang umalis. Nakipagkita si Thomas kay Ethan para sa tanghalian upang komprontahin siya pero di niya nagawa. Iminungkahi ni Ethan na lumipat si Thomas sa malapit sa kanilang bahay para sa kapakanan ni Judith at hinimok na bigyang saysay ang kanyang buhay. Sa labas, inayos ni Ethan ang isang appointment para kay Thomas sa isang career counselor. Pumayag si Thomas, ngunit nanatiling malayo sila sa isa't isa. Nakipag-usap si Thomas kay Gerald at inamin na di niya kayang harapin ang ama at takot siyang sabihin ang katotohanan sa ina. Hinikayat siya ni Gerald na itigil ang pamumuhay lamang para protektahan ang ina at tinanong kung ano talaga ang nais niya. Sinabi ni Thomas na gusto niyang maging mas mabuti kaysa sa kanyang mga magulang. Minsang naging aspiranteng manunulat si Ethan ngunit nabigo. Dahil pakiramdam niya ay naiwan siya sa malapit na ugnayan ni Judith at Thomas, nakahanap siya ng relasyon sa isang babae. Nagpasama si Thomas kay Mimi na maghintay sa labas ng isang gusali. Nang lumabas ang isang babae, iniwan ni Thomas si Mimi at sinundan ito sa subway. Sa mga kalye hanggang sa pumasok ito sa ibang gusali. Kinalaunan, hinarap ni Gerald si Thomas at iminungkahi na ang kanyang pagsunod sa babae ay parehong pagnanasa at pagkabahala para kay Judith. Iginiit ni Thomas na gusto niyang itigil ni Ethan ang relasyon, ngunit ipinahiwatig ni Gerald na may mas malalim na dahilan ang kanyang motibasyon. Sa wakas, lumapit si Thomas sa babae na nagpakilala at sinabing alam niya kung sino siya. Inanyayahan niya si Thomas sa tanghalian. Ipinakilala niya ang sarili bilang Joanna at inamin na may relasyon siya kay Ethan ng higit 1 taon. Tinanggihan niya ang malinaw na definisyon ng pag-ibig at hinamon ng moral na katiyakan ni Thomas, sinabing sinusubukan niyang akitin siya nang hindi niya namamalayan. Sa bahay, tinulungan ni Thomas si Judith na hanapin ang nawawalang larawan habang siya ay nahihirapan sa pagkawala ng ilang bahagi ng kanyang nakaraan. Sa balkonahe, inamin ni Judith na nadismaya siya sa buhay at umaasa kay Thomas para sa emosyonal na suporta. Makalipas nito, hinarap ni Thomas si Joanna sa labas ng isang fitness studio at hiniling na itigil ang relasyon para sa kapakanan ng kanyang ina.
Nilate siya ni Joanna dahil sa kanyang pagkabata at sinabi na hindi siya responsable sa mental na kalusugan ni Judith bago umalis. Si Joanna, na naalarma sa mungkahi ni Ethan na iwan ng kanyang asawa ay nakahanap ng aliw sa atensyon ni Thomas. Sa isang grocery store, hinikayat ni Gerald si Thomas na harapin ang katotohanan. Sinabi niya na hindi responsibilidad ni Thomas si Joanna at ang kanyang pagka-fixate ay nagpapakita ng pagnanasa. Sa wakas, inamin ni Thomas na gusto niya siya. Ipinaalala ni Gerald na minsang sinabi ni Thomas na boring ang kanyang buhay at ngayon malinaw na hindi na ito boring. Magkasamang dumalo sina Thomas at Mimi sa isang kasal. Sa reception, nagpasalamat si Thomas kay Mimi sa pagsuporta sa kanya sa mga mahirap na araw. Binati nila ang groom na si Howard na nabanggit na nakikita niya ang ina ni Thomas na mag-isang laging nagbabasa sa parke. Ipinakilala rin ni Howard sa kanila si Erwin Sanders, isang makapangyarihang matandang negosyante. Ipinakilala naman ni Erwin si Joanna bilang kanyang kasama. Dahil dito, agad na nagkaroon ng tensyon. Kalaunan sa reception, nakatitig si Thomas kay Joanna at napansin ni Mimi kung gaano ito kaalata. Maya-maya, nilapitan ni Joanna si Thomas ng pribado at nilinaw na wala siyang romantikong relasyon kay Erwin. Inakusahan siya ni Thomas na ginagamit niya si Erwin para sa pera. Tinawag ni Joanna si Thomas na inosente at walang alam sa tunay na takbo ng mundo. Uminit ang kanilang pagtatalo hanggang sa ibunyag ni Joanna na bakla si Erwin at sinamahan niya lamang ito para sa layuning pangnegosyo. Inakusahan niya si Thomas na parang isang batang walang muwang. Kalmadong inilarawan ni Thomas kung paano niya pinaniniwala ang planado ni Joanna ang relasyon nito kay Ethan, detalyado niyang binanggit ang kilos at estratehiya nito. Nabigla at naging emosyonal si Joanna at sa gitna ng tensyon ay hinalikan siya ni Thomas. Gumanti si Joanna ng halik at doon nila tinawid ang isang hindi binibigkas na hangganan. Kalaunan, tinanong ni Mimi si Thomas kung saan siya galing. Sinabi ni Thomas na galing siya sa banyo. Maaga silang umalis habang nagpapatuloy ang kakaibang wedding speech na tungkol sa tula ng buhay at sa mga hindi inaasahang kabanata ng hinaharap, isang paanyaya na yakapin ang gulo at ganda ng kanilang paglalakbay. Mula sa puntong ito, nagsimulang lihim na makipagkita si Thomas kay Joanna. Nagtatalik sila sa apartment nito. Napansin ni Mimi na hindi na bumibisita si Thomas sa bookstore. Samantala, ipinagpatuloy ni Ethan at Judith ang kanilang tahimik na mga hapunan. Mas lalong naging malapit sina Thomas at Joanna. Hinikayat ni Joanna si Thomas na seryosohin ang kanyang kinabukasan, iminumungkahi ang journalism o advertising. Binanggit niya na itinatago pa rin ni Ethan sa opisina nito ang mga dating tagumpay ni Thomas. Inamin ni Thomas na minsan niyang pinangarap maging manunulat at ikinwento kung paano minaliit ng kanyang ama ang kanyang mga unang sulatin na sumire sa kanyang kumpiyansa. Nais basahin ni Joanna ang kanyang mga isinulat, ngunit sinabi ni Thomas na itinapon na niya ang mga iyon. Nagpatuloy ang kanilang relasyon. Kalaunan, ipinakita ni Thomas kay Gerald ang kanyang mga lumang sanaysay. Taos-pusong pinuri ni Gerald ang kanyang mga gawa at sinabing may tunay siyang talento. Binalaan niya si Thomas na huwag ipagkamali ang pagkahumaling sa tunay na pag-ibig. Ikinwento rin ni Gerald ang karanasan niya sa pag-iwan sa isang babaeng mahal niya dahil ito ay pag-aari ng iba. Inamin ni Thomas na wala pa siyang nararamdamang konsensya tungkol kay Joanna. Sinabi ni Gerald na nagiging mas magulo at mas totoo na ang mundo ni Thomas. Naiwan si Thomas na nag-iisip kung sino talaga si Gerald. Bumisita si Thomas kay Ethan sa opisina nito at hinarap siya dahil sa hindi pagsipot sa appointment. Hindi inaasahan, inalok siya ni Ethan ng trabaho sa publishing house ngunit tumanggi si Thomas. Pagkatapos, pumunta siya sa apartment ni Gerald para kunin ang kanyang mga sanaysay ngunit wala na ito roon. Nang matuklasan niyang si Gerald ay si Julian Stellers pala, hinarap niya ito sa labas. Ipinaliwanag ni Thomas na marami nang naisulat si Julian nang hindi iniintindi ang kasikatan. Muling pinagtibay ni Julian ang paniniwala niya sa talento ni Thomas. Binigyang diin niya na ang pamumuhay sa New York ay nangangahulugang ganap na pakikibahagi sa mundo. Nang tanungin ni Thomas kung siya ba ang the only boy living in New York, kinumpirma ito ni Julian. Pinuntahan ni Thomas si Joanna dala ang kanyang mga sanaysay, ngunit wala ito roon. Kalaunan, hindi inaasahan, nakita niya si Joanna na kasama si Ethan at sinundan sila sa isang restaurant. Sa bookstore, hinarap siya ni Mimi tungkol sa pakikipagtalik niya kay Joanna. Itinanggi ito ni Thomas. Pinilit ni Mimi na maniwalang iba si Thomas kumpara sa iba. Kalaunan, nagtalo sina Thomas at Joanna habang nasa kama. Iginiit ni Thomas na itigil na niya ang pakikipagkita kay Ethan, ngunit tumanggi si Joanna na kontrolin siya. Naging personal ang kanilang pagtatalo nang usisain ni Thomas ang nakaraan niya at ibinunyag ni Joanna na nagpakamatay ang kanyang ama. Inamin niyang gusto niya si Thomas dahil sa kanyang pagiging inosente, isang bagay na matagal na niyang nawala. Kahit sinasabi niyang detached siya, malinaw na malalim ang kanyang damdamin. Napagtanto ni Joanna na mahalaga sa kanya sina Ethan at Thomas. Alam niyang lalong lalala ang sitwasyon kaya nagpasya siyang tapusin ito. Kinabukasan, tinanong ni Julian si Thomas kung mahal ba ni Ethan si Joanna.
Inihambing ni Julian sina Thomas at Ethan, sinabing pareho silang bulag sa sarili nilang emosyon at inamin niyang sinusulat niya ang kwento ni Thomas. Inimbitahan ni Thomas si Julian sa anniversary party ng publishing company ni Ethan upang masilayan nito ang mga taong ikinukwento niya. Kalaunan, sinabi ni Mimi kay Thomas na hiniwalayan na niya ang kanyang boyfriend, umasang maging masaya ang reaksyon ni Thomas. Sa party, mainit silang sinalubong ni Judith. Nakita ni Thomas si Julian at nilapitan ito upang ipakilala ang mga nasa paligid. Napansin din niya si Joanna. Sinundo ni Thomas si Judith upang ipakilala siya kay Julian, ngunit bigla itong nawala. Sa balkonahe, hinarap ni Julian si Joanna, bumigkas ng tula at binalaan siyang huwag saktan si Thomas. Nabigla si Joanna na alam ni Julian ang kanyang pangalan at lumayo siyang nanginginig. Natagpuan niya si Thomas at sinabi niyang kailangan na nilang itigil ang kanilang relasyon. Ibinunyag niyang nag-propose si Ethan at tinanggap niya ito, tuluyang tinatapos ang kanilang lihim na ugnayan. Iginiit niyang ang pagtatapos ng kasal ni Ethan ay magpapalaya kay Judith. Tumutol si Thomas, sinasabing hinding-hindi iiwan ni Ethan si Judith, ngunit naniniwala si Joanna na ang katotohanan ng tuluyang sisira kay Judith. Nagbanta si Thomas na sasabihin niya ang lahat kay Ethan. Lumapit siya rito ngunit napahinto ng si Judith ang unang lumapit. Nalunod sa emosyon, umatras si Thomas. Si Mimi, na nahalata na ang katotohanan, ay tahimik na minamasdan sina Thomas at Joanna. Nagbigay ng toast si Ethan kasama si Judith, pinananatili ang marupok na ilusyon ng katatagan. Mag-isa si Thomas na naglalakad sa ulan nang maabyutan siya ni Mimi. Sinabi niyang natanggap siya sa Croatia at gusto niyang sumama si Thomas. Inamin ni Thomas na may nangyari sa kanila ni Joanna. Sa unay ayaw itong paniwalaan ni Mimi. Nasaktan, tumalikod siya. Nang humingi ng tawad si Thomas, sinabi ni Mimi na sinira siya ng lungsod at sumakay ng taxi. Umuwi si Thomas sa bahay ng kanyang mga magulang at natulog sa kama ng kanyang kabataan. Kinaumagahan, masayang ikinwento ni Judith ang party at tinanong kung bakit siya nanatili. Inamin ni Thomas na magulo ang kanyang buhay, gusto niyang tumakas pero pakiramdam niya ay naipit siya. Sinabi ni Judith na kapag hindi na posible ang pagtakas, ang tanging paraan ay ang pagdaan mismo sa problema. Nang banggitin niyang maagang umalis si Ethan papasok sa trabaho, tahimik na umalis si Thomas sa gitna ng usapan. Pumunta si Thomas sa gusali at nakita siya roon ni Joanna. Tinawag siya nito habang nagmamadali siyang umalis at sinundan siya sa opisina ni Ethan. Hinarap ni Thomas ang ama at sinabing may mga bagay itong hindi alam. Dumating si Joanna at sinubukang pigilan siya. Napagtanto ni Ethan na magkakilala sila. Inamin ni Thomas na may nangyari sa kanila ni Joanna. Nagalit si Ethan at sinunggaban si Thomas, inaakusahan siyang traidor. Muli niyang kinontrol ang sarili, humarap kay Joanna, sinabing karapat-dapat siya rito, at umalis. Humingi ng tawad si Thomas kay Joanna. Sinabi ni Joanna may pananagutan ang lahat at mas naging mabuti ang kanyang ama kaysa sa inaakala ni Thomas. Ibinigay niya kay Thomas ang isang naka-frame na litrato mula sa pahayagan kung saan naglalaro siya ng tennis saka umalis. Napansin ni Thomas si Julian na nakamasid at kinuha ang litrato. Tumakbo si Thomas patungo sa apartment ni Julian ngunit wala ito roon. Nakita niya ang isang ashtray na may nakasulat na Brooklyn Inn at nagtungo roon. Sa bar, tinanong niya kung natapos na ni Julian ang libro. Ipinaliwanag ni Julian na ito'y tungkol sa tatlong artist, isang mag-asawa at ang mas talentadong kaibigan nila. Walang talento ang asawa ngunit siya ang minamahal ng babae. Dahil baog siya, hiniling ng mag-asawa sa kaibigan na tulungan silang magkaanak. Umibig ang kaibigan sa babae. Ngunit pinalaki ng mag-asawa ang bata. Naging matagumpay ang asawa habang ang tunay na ama ay minamasdan lamang ang kanyang anak mula sa malayo. Napagtanto ni Thomas na ang kwento ay tungkol sa sarili niyang buhay at inalo niya si Julian habang ito'y bumagsak sa emosyon. Kalaunan, natagpuan ni Thomas si Judith na umiinom. Sinabi ni Thomas na nauunawaan na niya ang kanyang pagkakasala at pinapatawad na niya ito. Inamin niyang alam niyang matagal nang mahal ni Judith si Julian na dinadalaw niya sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga libro nito sa parke. Sinabi ni Judith na itinago niya ang katotohanan upang protektahan si Thomas at pigilan si Julian na bumalik. Tinanong niya si Thomas tungkol kay Julian at sinipi ang linyang naglalarawan dito bilang isang lalaking parang kama na hindi inayos na nalaman ni Thomas na minsang isinulat ni Ethan. Nagyakapan sila. Isang taon ang lumipas. Sa bookstore, binabasa ni Thomas ang isang rejection letter nang pumasok si Ethan. Binili ni Ethan ang libro ni Julian na The Only Living Boy in New York at tinanong ang opinyon ni Thomas. Sinabi ni Thomas na ang pinakanakagugulat na karakter ay ang ama, ang lalaking nanatili sa halip na umalis. Naglakad sina Thomas at Ethan sa parke. Tinanong ni Ethan si Thomas tungkol kay Mimi at nalaman niyang nanatili ito sa Croatia. Sinabi ni Thomas na tinanggihan ng kanyang mga sulatin at tinanggihan din niya ang alok ni Ethan na tumulong. Napag-usapan nila si Joanna na patuloy pang nakikita ni Ethan at ang pagbangon ni Judith. Isang tahimik na pag-unawa ang nangyari sa pagitan nila. Gabi na nang dumalo si Thomas sa isang reading kung saan binasa ni Julian ang bahagi ng kanyang libro. Nakikinig si Judith sa hanay ng mga manunood.
Tinapos ang kwento habang ang mga matagal nang nakatagong katotohanan ay tuluyang lumilitaw.